Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon po na ma-share ang salita ng Diyos. Ito po ay napakalaking opportunity na mapagkatiwalaan po na magpahayag ng salita ng Diyos. Nawa po ay pagkalooban po tayo ng Panginoon ngayong hapon na ito ng kalakasan or wisdom to fully understand His Word at sa ganun at magkaroon din po tayo ng puso na mayroong kapakumbabaan na tanggapin kung ano man po yung mga katotohanan, mga aral na nais pong ituro sa atin ng Diyos sa hapong ito. So alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, napakarami po ang nagsasabi na kilala nila ang Diyos. So they would acclaim that they know God. So marami nang nagtataon na nagsasabi na meron daw silang relasyon sa Diyos. So ngunit, pag po sinuri yung kanilang mga buhay, so malayong-malayo po dun sa claim na kanilang sinasabi. So malayong-malayo dun sa mga sinasabi nilang meron silang relasyon sa Diyos, kilala nila ang Diyos, at makikita po na yung kanilang pamumuhay ay puro po kasalanan. At iba naman po, busy-busy. So sinasabi nila na meron silang relasyon sa Diyos, kilala nila ang Diyos. Marami naman po ay busy-busy at distracted sa mga cares ng mundong meron po dito sa atin. So ang kanilang pamumuhay po ay tulad ng sinabi ko kanina ay hindi makitaan ng kabanalan kundi panay kasalanan. So ngunit tayo po ay nire-remind ni Apostol Juan na ang tunay na pagkakakilala sa Diyos ay nasusukat sa isang bagay. Ito po ay base dun sa text na pag-aaralan po natin. Ito po ay nasusukat sa isang bagay at ito po ay sa pamamagitan ng pagsunod or obedience. Ang text po na titignan natin ngayong hapon ay makikita sa 1 John chapter 2 verses 3 to 5. 1 John chapter 2 verses 3 to 5. Let me read po. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. Sa Tagalog po, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tinutupad ang kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, tunay na sa kanya ay nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ang title po ng short message for this afternoon, The Proof of Knowing God, Obedience. Patunay ng tunay na pagkakakilala sa Diyos, pagsunod. Tayo pong lahat ay mag-pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, dahil kami ay patuloy niyong pinagkakalooban ng buhay, pagkakataon, Lord, na makilala namin kayo personally, deeply. At dalangin namin, O Diyos, na kayo ang manguna sa amin, kayo ang magkaloob sa amin ng wisdom, Lord, to fully understand your word. At ako po ay gamitin niyo lamang pong instrumento ng inyong pagpapala, Panginoon. Tanging kayo lamang po ang maitaas, kayo lamang po ang aming makita, Panginoon, at maluwalhati. Kayo po ang kumilos sa bawat isa, kayo po ang mangusap sa mga puso ng bawat isa, at kayo lamang po ang aming maitaas at mapapurihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Konting background po doon sa text na ating pag-aaralan. So ito po ay sinulat ni Apostle John around 85 to 95 AD para po sa mga Kristiyano na kabilang sa simbahan sa Asia Minor or yung natawag nating Turkey ngayong panahon po natin na to. Ito po ay naglalayo na patibayin ang pananampalataya
ng mga kapatiran na sa panahong iyon ay may mga lumalaganap na mga huwad, na mga mangangaral, mga bulaang mangangaral na nagtuturo ng hindi tama. So ito po yung mga Gnostics or mga tao na nagsasabing mayroon silang espesyal na kaalaman sa Diyos, pero pag tinignan po natin yung buhay nila, pag sinuri yung kanilang mga buhay, ito po ay puno ng kasalanan. So malayo dun sa claim na kanilang sinasabi. So ang pinakatema po ng 1 John ay makita natin sa 1 John chapter 5, verse 13. Anong sinabi doon? Sabi dito, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." So sinusulat niya yung mga bagay na ito upang malaman daw ng mga sinusulatan niya na meron na silang tunay na buhay na walang hanggan. At para mas mapatibay yung kanilang pananampalataya. Kasi yung mga bulaang mangangal na to, so meron silang mga claims na itinuturo. Meron silang mga false claims na sinasabi. At yun po yung nilalabanan ni Apostol Juan doon sa kanyang letter. So ngayon po, sa chapter 2 naman, ang tema po ay nakapokus sa pagsunod or obedience bilang patunay ng pagkakakilala sa Diyos. Ito po ay katotohanan na gustong ipaunawa sa atin ni Apostol Juan, kaya po siya nagbigay ng test or pagsusulit para po matest nila yung huwad sa totoo. So di ho ba, sa atin, sa school, so binibigyan tayo ng test to evaluate yung mga nalalaman natin. Kung tama ba, tugma ba yung pinag-aaralan natin doon sa natutunan natin. Binibigyan tayo ng test. At on this point, si Apostol Juan ay nagbibigay ng test to evaluate yung mga claims ng mga false teachers. At dapat po maging malinaw rin po sa atin na dahil po ito ay nakasulat sa panahon po ng bagong tipan, ang pagsunod po ay hindi nangangahulugang tayo ay makakatamo ng kaligtasan. So, hindi na po ito part ng Old Testament. So, ibig sabihin, yung pagsunod po dito ay hindi po naglalayon na makapagtamo tayo ng kaligtasan. Hindi tayo sumusunod para maligtas. Hindi po ito legalistic performance, kundi ito po ay fruit ng regeneration. Yung pagsunod po dito ay bunga ng panibagong buhay na pinagkaloob po sa atin. So, not because we are trying to earn favor, but because grace has transformed our hearts. So, yun po yung layunin sa pagsunod. Ngayon po, meron po tayong 3 puntos na titignan. So, maikli lang po, 3 puntos na titignan sa mga text na pag-aaralan po natin. So, first, makikita po natin sa verse 3, so the evidence of knowing God is obedience. So, ang ebidensya ng pagkakakilala sa Diyos ay ang pagsunod. Pangalawa po, the evidence of false claims. Ano yung ebidensya ng false claim? Disobedience. So, ebidensya ng huwad na katotohanan ay hindi pagsunod. At pangatlo po, the expression of God's love, maturity in obedience. So, pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos ay yung mas malalim na pagsunod. So, matal po natin yun sa verse 5. So, tignan po natin yung unang point. So, the evidence of knowing God is obedience. So, ang ebidensya ng pagkakakilala sa Diyos ay pagsunod. Sabi po sa verse 3, and hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. So, napakalinaw po. So, dito po natin makita na si Apostol Juan ay nagbigay ng test of genuine knowledge na kung paano natin tunay na makikilala ang Diyos. Na ang tunay na pagkakakilala sa Diyos ay napapatunayan sa pamamagitan ng ebidensya. So, ibig sabihin, merong proof na magpapakita na kilala natin ang Diyos. So, hindi lamang po sa mga salita na sinasabi ng tao. Eka nga po,
talk is cheap. So madaling sabihin na kilala mo ang Diyos, madaling mag-claim na meron kang relasyon sa Diyos. At kung mapapansin po natin, sabi po pula dito, true knowledge is relational, experiential, and practical. It's not just intellectual, hindi lang siya sa isip. So ito ay relational, na experience at practical na ipapamuhay. At kung mapapansin po natin, yung word na keep ay 3 beses pong ginamit doon sa 3 verses. At yung verb po na keep or tereo implies an active, consistent obedience. Ito po ay aktibo. Hindi po siya passive. Ito po ay aktibo, may buhay. Tulad na po nung sinasabi ni Pastor Eric, buhay na buhay. Di ba? So, ibig sabihin, ito po ay gumagawa, nakikita. At tulad po ng sinasabi natin kanina, ang pagsunod ay hindi tungkol sa legalism. Hindi po ito tungkol sa legalism, kundi tungkol sa pamumuhay na nagpapakita ng pagbabago, na nagmumula sa pagkakakilala, sa tunay na pagkakakilala kay Kristo. Yung pong tunay na pagkakakilala kay Kristo, ito ay nagdadala ng pagbabago. At yun po yung kaibahan doon sa claims ng mga false teachers, mga bulaang mangangaral na meron sa panahon po ni Apostol Juan. They claim that they know God, they claim na meron silang relasyon sa Diyos, pero hindi ito nababakapan ng kanilang mga action. Yung kanilang mga action ay punong-puno pa rin ng kasalanan. At dapat po ay maging malinaw rin po sa atin na ang pagsunod po ay bunga ng kaligtasan. At ang nagbibigay po ng lakas sa atin upang makasunod ay ang banal na Espiritu. Kapag tunay nating kilala ang Diyos, pag sinabi natin tunay na kilala ang Diyos, we really know the God of the Bible, yung biblical na Diyos. Okay? Pag daw kilala nating tunay ang Diyos, nagiging natural at kagalakan ang pagsunod. So napaka-importante po nun. Kapag tunay na kilala natin ang Diyos, nagiging natural at kagalakan ang pagsunod. Kaya po, suriin po nating mabuti ang ating mga sarili. Lahat po tayo. So saan po nagmumula ang ating pagsunod? Ito ba ay dahil tunay nating kilala ang Diyos? Ito ba ay nagmumula sa kagustuhan natin na ma-please ang Diyos dahil mahal natin siya? Naintindihan natin yung grasya na pinagkaloob niya sa atin. Naintindihan natin yung magnitude ng love na binigay niya sa atin, yung sacrifice na binigay niya sa atin. Or sumusunod lang tayo dahil ito ay isang tungkulin. Nagiging burden ba ang pagsunod sa atin? So yun yung mga tanong na kailangan nating tanungin sa ating mga sarili. Sabi nga, di ba, test. So let's test ourselves. Kung saan nag-uugat yung ating pagsunod. Ito ba'y nag-uugat sa malalim na pagkakakilala natin sa Diyos? Or nagiging parang tungkulin na lang at eventually nagiging burden yung ating pagsunod. So mga kapatid, alam nating mahirap sumunod. Nawa ay hubugin po ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu ang ating mga puso. Kasi wala naman, on our own, hindi natin kayang gawin yun. Mas pipiliin natin gumawa ng kasalanan on our own. So, magmakaawa tayo, lumuhod tayo sa Panginoon na hubugin ng Diyos yung ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu, na sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, through His words, dahil sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang habag, tayo ay magkaroon ng kagalakan at kagustuhan na sumunod. Yung meron talagang joy in obedience. So yun po yung first point natin, that the evidence of knowing God, yung talagang tunay na kilala natin ang Diyos, ay obedience.
Then on the second point po, the evidence of false claims is disobedience. So makita po natin yan sa verse 4. Sabi dito, "He that saith, I know him, and keepeth not his commandments is a liar, and the truth is not in him." So sa puntong ito, so binigyan po ng isang matapang at direktang sagot ni Apostol Juan yung mga false claim ng mga bulang mangangaral. So direct to the point. So John warns that claiming to know God without obedience is hypocrisy. So, kung kiniklaim nila, nakilala nila ang Diyos, meron silang relasyon sa Diyos, pero wala silang pagsunod, that's just hypocrisy. So sabi nga po sa James chapter 2, verse 17, so faith without works or obedience is dead. Hindi ibig sabihin, kailangan nating sumunod upang maligtas. It only shows na meron tayong tunay na kaligtasan. Kung ang pagsunod ay makikita sa atin. So sabi dito, obedience is the visible evidence of a transformed heart. Kaya napakahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano na tayo ay sumusunod. Hindi lang sumusunod out of responsibility, but sumusunod because of joy, because we want to please the Lord, dahil mahal natin siya. Alam niyo po yung kasabihan na fake it till you make it. So sa VA world po, so usong-uso po yung ganyan. So sa mga resume or CV nila, ang gaganda ng mga nakalagay, yung mga skills na nilalagay nila doon is sobrang mabulaklak to invite clients para makaland sila ng mga clients ng job offer. So sa simula, very impressed yung clients during interview, very articulate, talagang nasasagot yung mga tanong, talagang magaling magsalita. Then comes the actual work. So pagka na-hire na, tapos ayan na, tatrabaho na, hindi pala talaga totoo yung mga nakalagay doon sa kanyang resume or CV, nakuha lang sa mabubulaklak na salita. Pag pinagawa na ng mga task, hindi pala kayang gawin. So, yung kanyang mga words is not backed up with actions. So, it will only cause problem sa kanya and dun sa client. It will only cause disappointments. So, nag-aksaya ng oras dun sa hiring process, and eventually, hindi rin naman pala magagawa yung task. So, sayang yung oras, sayang yung resources. So, sabi nga, time is gold. So, sa atin po, sa uri ng pamumuhay na meron po tayo, ito ba ay nagpapakita ng alignment doon sa mga sinasabi natin at pinapaniwalaan natin bilang mga Kristiyano doon sa pamumuhay natin. So, baka isa rin tayo doon sa nagkakaroon ng mga false claims. Sinasabi natin na tayo Kristiyano, tayo ay ganito, pero yung actions natin is hindi naka-align doon sa mga pinaniniwalaan natin at sinasabi natin. Meron bang mga areas ng buhay natin na ang linaw-linaw ng sinasabi ng Diyos kung ano yung kanyang kalooban sa mga particular na bagay? Hindi ko alam kung ano yung mga pinagdaraanan nyo. Pero ang linaw-linaw nung sinasabi ng Diyos doon sa particular area ng buhay natin, yung kanyang kalooban is malinaw na pinapahayag ng kanyang salita, pero mas pinipili pa rin natin na sundin yung atin. So mas pinipili pa rin natin na pairalin yung tigas ng ulo natin. So mas pinipili natin na lumayo doon sa kalooban ng Diyos. Kasi kung ganun yung ginagawa natin, so wala tayong pinakaiba doon sa sinasabi sa mga claims ng mga false teachers na to. In a way na sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, meron tayong relasyon sa Diyos, kilala natin ang Diyos, pero hindi natin sinusunod yung kanyang kalooban. So, parang ganun din po iyon.
Nawa bigyan po tayo ng Diyos ng lakas, yung kagustuhan na mamuhay ng mayroong integridad, kagustuhan na sumunod dun sa kalooban niya. So marami kasing tao, they will tell you na pag ginawa mo yan, it's very impractical. Like for example, sa isang mag-asawa, newlywed. So maraming tao, they would say na, bakit pa kayo mag-apartment meron naman kayong bahay? Kasi nung time po namin, naranasan po namin yan. So gusto po namin, pagkatapos naming ikasal is bumukod. Pero ang sabi ng mga tao sa paligid namin, very impractical. Meron namang bahay, sino makakasama nung parents niya, for example, ganun. So, pag tinignan natin, in a worldly sense, parang nga siyang impractical kasi magbabayad ka pa ng upa, magbabayad ka ng sarili mong bills, internet, kuryente, tubig. So, pag tinignan natin, impractical nga. Pero, ang nakakatuwa, dun sa may pastor na nag-counsel sa amin, ang sabi niya, mas practical pa rin ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung peace of mind na mabibigay nun is far more worthy na dun sa mga bagay na matitipid mo or masasave mo. Kayong dalawa lang, nakapag-start kayong mabuti at nasusunod nyo yung kalooban ng Panginoon. Nawa po tayo ay pagkalooban ng Diyos, ng kagustuhan na despite the difficulty, is talagang sumunod doon sa kagustuhan ng Diyos. So merong different level or way kung paano nangungusap ang Diyos sa atin. Pero alam natin ang katotohanan na isa lang yung kalooban niya. Okay? Nawa maging sensitive tayo sa kung paano nangungusap ang Panginoon sa atin at huwag nating ipilit kung ano yung gusto lang natin. Kasi at the end, tayo pa rin yung mahihirapan. Pag tayo yung kumakalaban dun sa kagustuhan ng Panginoon. So, sabi sa point number 2 natin, the evidence of false claim is disobedience. And lastly, third point, the expression of God's love is maturity in obedience. Sabi po sa verse 5, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. So kung mapapansin po natin sa puntong ito, sinabi po ni Apostol Juan na ang pagsunod sa salita ng Diyos. So doon kasi sa verse 3, sa may unang point, sabi doon, and hereby we know that we know Him if we keep His commandments. Commandments yung sinabi. Pero dito, pagdating sa verse 5, doon sa third point, but whosoever keepeth His word. So, salita na ng Diyos. Kumbaga, kung mapapansin mo natin, so, sinabi dito na kung sino ang sumusunod sa salita ng Diyos. So, hindi lamang sa mga kautusan, kundi sa kabuuan ng kanyang mga salita. Ang buhay na salita ng Diyos, which is Christ. So, obedience to God's word is the key evidence of being in Christ. So, the word perfected or teleio implies completion or maturity. So God's love reaches its goal in a life of obedience. So yun yung pinaka-goal eh. So the ultimate goal is having a life of obedience to God. Hindi lang yung obedience out of responsibility, tungkulin, but an obedience with the desire to really please God na mayroong kagalakan with joy. So dun sa last part ng verse 5, sabi doon, we are in Him. So fellowship with Christ is verified by obedience and the fruit of love in action. So obedience is both the proof and the mechanism of God's love being perfected in us. So pag tayo ay dumadating doon sa punto
na sumusunod tayo dahil mahal natin ang Diyos, on that point, so nagiging perfect yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. So nagmamature tayo as individual, as Christians. Dumadating sa point of maturity, completion yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. So ang pagsunod ay paraan upang maging ganap ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So obedience is the way God's love matures in us. So under the new covenant, so love fulfills the law. Ang pagmamahal, so love fulfills the law. Sabi po sa Romans chapter 13 verse 10, so love worketh no ill to his neighbor. Therefore, love is the fulfilling of the law. So the Spirit, ang banal na Espiritu, it empowers us to obey. Not by compulsion, hindi sa pilitan. But by desire, kundi sa pamamagitan ng sa kagustuhan, sa pagmamahal. So yun po yung difference eh. So before, in the Old Testament, bakit sila sumusunod? Kasi mayroong parusa. In the New Covenant, in the New Testament, bakit tayo sumusunod? Kasi iniligtas na tayo ng Diyos. Iniligtas na tayo ng Diyos. That's why, in order to show proof of our salvation, andyan yung ating obedience. So a life of obedience demonstrates God's love, achieving its intended goal. So transforming us into Christ-like people. So yun yung pinaka-end goal eh. Transforming us into Christ-like people for the glory of God. So ano po yung sinabi sa Matthew chapter 5, verse 16? Sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So, yung good works na ginagawa natin is not for us to be glorified. It is for the glory of our Father in heaven. So, ibig sabihin, yung mga Kristiyano, there's a certain kind of shine. Hindi siya natatago. So, nagliliwanag siya. Sabi nga, ang Kristiyano daw ay parang isang liwanag na nasa valley na talagang makikita mo sa dilim, nagliliwanag. At hindi yun maikukuble. So, ang ating mabubuting gawa ay ebidensya ng ating pagsunod sa Diyos. Ang pagkakakilala po sa Diyos ay hindi po sa titulo lang, sa pangalan, or damdamin, or pakiramdam. There's more than that. Ito po ay pagbabago. Change. Ang pagsunod, ang ebidensya ng pusong binago ng pag-ibig. Hindi tayo naliligtas dahil sa pagsunod, sumusunod tayo dahil tayo ay ligtas na. Sumusunod tayo, sumunod si Kristo ng ganap para sa atin. At sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, makakasunod tayo bilang Kanyang mga anak. Sabi dito, return to this truth today. To know God is to love Him. Tandaan po natin to. To know God is to love Him. And to love Him is to obey Him. So hindi po pwedeng paghiwalayin yun. Yung pagkakakilala natin sa Diyos, yung tunay na pagkakakilala, yung pagmamahal natin sa Kanya, at yung pagsunod natin sa Kanya. Kaya po ang panawagan po sa atin, if our hearts have grown cold, kung tayo po ay nanlalamig sa ating mga pananampalataya, ating mga puso, at yung ating obedience is weak, or mahina yung ating pagsunod, return to Christ. Let's go back to Christ. Balik tayo sa Diyos, kay Kristo. His mercy restores, His Spirit empowers, and His love perfects. Binanggit po kanina, sa ating pagsunod, yung Kanyang pagmamahal ay nagiging perfect sa atin. So nawa, namnamin natin yung salita ng Diyos. At i-test natin. Apostle John is giving us test to really know if we really are in the faith. At yun yung goal niya di ba? Sa 1 John chapter 5, verse 13.
na maintindihan natin, malaman natin, maging matibay sa atin, maging sobrang linaw sa atin na meron tayong tunay na relasyon sa Diyos. Kasi isang beses lang naman tayo mabubuhay dito sa mundo eh. 'Di ba? After that is judgment. So, yun ang yung quote na gustong-gusto ko, yung sabi ng only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. So, isa lang yung buhay natin. So, gamitin na natin yon para sa Diyos. And let's do things that will really please God. So, mahirap. I know, mahirap. Pero andyan ang Panginoon, andyan ang banal na Espiritu that will empower us. Tutulungan niya tayo. Purihin po ang Panginoon. Amen.